Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa maayos po ang kalagayan at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng tinatawag po na tagapagsinungaling di umano ng Malacanang at tinatawag din po ng Vice President na garbage in, garbage out. Ay nagsalita po at pinapayuhan pa po ang dating speaker na tinatawag din pong tambaluslos ng Vice President. Ito po, mga kabayan, ano po ang payo ng tinatawag pong tagapagsinungaling di umano? Ito po, pinayuhan niya po. Ayon po kay dating speaker Romualdez, marami akong nalalaman tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Ano naman po ang sagot ng tinatawag di umano tagapagsinungaling? Manahimik ka. Manahimik ka na lang muna. Kung ako ang lawyer mo, kung wala pang resolusyon, 'di ba sabi mo wala kang kasalanan, 'di ba? Manahimik na lang muna ako. Useless yung sinasabi mong 'yan. Sana affidavit mo. Nasa affidavit mo. Yan po mga kababayan, kung siya daw po ang abogado ni Tambaluslos, ay patatahimikin niya raw po si Tambaluslos, mga kababayan. Ito naman po ang kanyang sinabi. Mga kababayan, pakinggan at panoorin po natin. Ito. Labas-pasok, labas-pasok. Manahimik muna. Yan ang unsolicited advice ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay former Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Dapat huminahon muna si presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Ito ang profesional na opinyon ni Palace Press Officer Claire Castro bilang isang trial lawyer. Kung ako ang lawyer niya, Nan, kung wala pang resolution, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Tingin ko, mananahimik lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Dahil iginiit naman daw ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa flood control scandal at mukhang kumpiyansa ito, hindi raw muna niya pagsasalitain si Romualdez dahil nagmumukha raw itong galit sa takbo ng investigasyon. Tila nagtampo raw ang kongresista sa Office of the Ombudsman nang harangin nito ang kanyang travel request patungong Singapore for health-related reasons. Humingi din ng precautionary hold departure order ang Ombudsman sa Sandigan Bayan kasabay ng freeze order petition nila sa assets ni Romualdez bilang parte ng posibleng kaso ng money laundering. Depensa ni Romualdez, simulat sa pool, bukas siya sa lahat ng investigasyon. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Yan po mga tambay. Mahirap na po paniwalaan yan na sila po ay malinis at clean sa bilyon-bilyon na wala sa pera ng taong bayan. Pagka sinuma mo, mahigit 1 trilyon po ang pinag-uusapang korap, ang nanakaw po ng mga politiko, mga kontraktor at mga trabahante sa DPWH. Hindi po ba? Tapos sasabihin po nila malilinis sila. Dahil nahuli, nabuko. At syempre po, yung advice naman po ng tagapagsinungaling di umano ng Malacanang, yung po ay safe. Kailangan po nilang magsiguro. Kaya po nag-a-advise. Siyempre, pagka po umamin ang speaker dito po sa malawak ang korupsyon, magmula po ng 19 Congress hanggang 20 Congress, hindi po nawawala. Dahil po patuloy yatang binibigyan pa ng pera ang ICC di umano. Kung aamin po, nakatulad po ni Saldico, ang tinatawag na tambaluslos, hindi po ba babagsak silang lahat? Kaya hindi po magugustuhan nilang lahat. Lalong-lalo po yung nakikinabang. Napakalaki po kasi ng pakinabang nilang lahat. Lalong-lalo po yata yung tagapagsinungaling di umano at tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President. Napakalaki po ng pakinabang. Biruin mo, bilyon-bilyon ng pondo ng PCO, bilyon-bilyon. Hindi niya kikitain sa pagbablog yan. At hindi niya kikitain yan sa pagiging abogado niya kung may kukuha pa sa kanya, di umano. Hindi po ba? Kikitain po ba niya yan? Kikita po ba siya dyan? Lalong-lalo na, usong-uso ngayon
ang korupsyon sa gobyernong ito? Halos lahat po korupsyon ang issue. Never niyang mahahawakan ng pera, lalong-lalo kung nakalagay sa maleta, kung siya po'y nagbablog lang at pinapractice niya yung kanyang pagiging abogado. Dahil baka mahirapan siya makakuha ng malalaking kliyente pagka ganyan ang abogado mo. Hindi kaya. At yung kay Martin Romualdez, mga kababayan, palabas lang po nila yan, di umano. Malapit na po kasi ang SONA para po meron namang ibalita sa Pilipino na yung flood control, hindi nila kinakalimutan. Iniimbestigahan pa rin. Sa katunayan, pagdating sa SONA, iniimbestigahan nila mismo yung pinsan. Nakapris na nga ang asset. Kakasuhan na nga ng ombudsman. Hindi po ba? At kailangan din po mag-ingay ni Martin Romualdez. Hindi po ba? Para malinis din ang kanyang pangalan. Ngayon lang po yan. Ang iniintay po namin, lalong-lalo sa tagapagsinungaling ng Malacanang di umano, ang iniintay namin, yung tunay na investigasyon. Mangyayari lang po ang tunay na investigasyon sa malawakang korupsyon ng administrasyon na tinatawag na bangag ng kanyang ate pagka si Inday Sara na po ang presidente. Sana masama rin sa investigasyon bakit napakalalaki ng budget ng PCO. Mas malaki pa sa budget ng Office of the Vice President. Hindi po ba? Ano po ang pakinabang natin sa budget ng PCO? Meron po ba? Samantalang sa budget ng Vice President, araw-araw may libreng sakay. Lalong-lalo pag may sakuna, nangunguna sa pagtulong ang PCO. Binigyan lang po tayo magmula ng sila mo po, isang damukal na fake news di umano at kasinungalingan at pamumulitika sa mga Duterte. Yan po mga kababayan, ang advice at payo po ng isang abogado kay Martin Romualdez, kung siya raw po ang abogado nito, ay patatahimikin daw po niya. Dahil nga, mga kababayan, kasi pag nag-iingay si Martin, nadadamay silang lahat. Di umano. Dahil alam naman po natin, napakalapit sa pamilya ng First Family. Pinsang Bo. Kung hindi dahil kay Speaker, walang malalaking ayuda. Kung hindi dahil kay Speaker, walang korupsyon, flood control yata. Kung hindi dahil kay Speaker, walang malalaking insertion allocable. Kung hindi dahil kay Speaker, walang politika, walang mahigit 3 taong politika para pabagsakin ang Vice President. Dahil yata kung hindi dahil kay Speaker na gustong maging presidente, gamit ang pera ng taong bayan, bobo at tanga na lang po ang maniniwala kung wala pong anomalya ang dating speaker. Lalong-lalo po ang tagapagsinungaling. Ang iniintay na nga lang po natin mga kababayan yung sinasabi niya pong isa. Yung mga nagpapakalat daw po ng fake news ay isumbong daw po sa kanila. Dahil papatawan daw po nila at kakasuhan ng NBI at DOJ. Ang tanong, kakasuhan niya kaya yung Pangulo na nagpakalat ng fake news, di umano? Lalong-lalo sa sitwasyon ni Saldico. Nagtatanong lang si Kamanong, kakasuhan kaya niya? Mga kababayan, kaya nga po sinasabing fake news Mga kababayan, maraming salamat po sa mga nagusto po na ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Jim Aris ng United Arab Emirates, Mila Yi, Eric Hershon ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, ako si Phil Am, Gay at Shena, Balance Vision TV at Jesus Valdepena.
Thank you po sa inyo mga kabayan at tiis-tiis lang po at ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa at shoutout po sa inyong lahat. God bless po sa inyo mga kabayan. Sa muli po, bye-bye!